Ako si Lance, 26 years old, galing sa mayamang pamilya. Maganda ang buhay ko, pero meron akong isang panghihinayang. Yun ay ang hindi ko pa nasusubukang magpaligaya. Pero lahat ng yun ay magbabago ngayong araw. Dahil may kaharap ako ngayong isang magandang babae. Hindi lang isa, kundi tatlong magagandang babae ang kaharap ko ngayon. Marahang lumapit ang isa at bumulong sa akin. Lance, hindi ka pa ba magigising? Biglang dumilat ang aking mata. 10:00 na, Lance. Hindi ka pa ba gigising? Bigla akong nagulat at napaupo sa pagkakagising. Tita? Gulat kong saan. Tita pa rin ba ang tawag mo sa akin? Diba ang sabi ko sa'yo, tawagin mo na akong mama. Kahit na hindi ganun kalaking agwat natin. Wika nito. Itong magandang dilag na nasa harapan ko ngayon ay ang pinakasalan ni Papa 3 months ago. Siya si Sherry, 32 years old. 6 years lang agwat niya sa akin. Nawala ang tunay kong ina nung bata pa ako. Lumaki ako na ang kasama ko lang ay si Papa. Binigyan niya naman ako ng support. Lahat ng gusto ko ay binibigay niya. Lahat ng material na bagay. Para daw hindi ako malungkot. Then one day, pinakilala niya sa akin si Tita Sherry na gusto niya raw magpakasal ulit at yun ay sa kanyang company secretary. I was so shocked and suspicious. Marami akong naririnig ng mga kwento about sa mga magagandang dalaga na nagpapakasal sa hindi nila kaedad para lamang sa pera. Pero nakita ko na mahal niya talaga ang papa ko. Then I gradually began to open my heart. 3 buwan ang lumipas. Galing sa pagkakagising, nasa harap ko ang bago kong mama. Naglilinis siya sa aking kwarto. Nakita ko tuloy ang magandang hubog niya. Kahit na pinagsabihan ko na siya, ang rason naman niya ay family naman daw kami. Kaya wag na raw akong mailang sa kanya. Bago pa lumabas ng kwarto si mama, anak, naalala mo na darating ang mga friends ko dito mamayang tanghali? So I have to take a shower and get ready na. Sa side ko, parang ang hirap i-accept si mama. Dahil 6 years lang ang agot niya sa akin. At sobrang charming niya. At ibang klase ang kanyang hubog. Kaya ito ako ngayon. Nakakaramdam ng init. Kaya kailangan ko tong ilabas. Kung namit ko lang sana si mama sa labas at hindi niya napakasalan si papa, ay ewan ko na lang. Binuksan ko ang aking computer at nag-play na hindi pambatang palabas. Ngayon, isa sa mga paborito kong actress ay si Alexa. Iba ang dating niya sa akin. Sobrang amon ng kanyang muka at ibang klase ang hubog. Nagpapanggap siya na malakas sa una. Pero kapag nagpapaligaya na, ay nagbabago na ang kanyang ugali. Nagiging sunod-sunuran siya. Hanggang sa natapos na rin ako. Naalala ko na darating nga pala ang friends ni mama. Kaya pumunta na ako ng CR para maligo. Laking gulat ko na lang ng pagbukas ko ng pinto ng CR. Yung babae sa video na pinapanood ko kanina ay nasa harapan ko ngayon at kita ko ang kanyang hinaharap. Natulala na lang ako. Hanggang kailan mo yan tititigan? Saad ng magandang dilag. Hindi pa rin ba sapat yung nakita mo? Dagdag pa niya. Sorry. Sa sobrang hiya ko, ay agad akong lumabas at sinara ang pinto. Kaibigan ba siya ni mama? Tanong ko sa aking sarili. Habang ang magandang dilag naman ay patuloy na nag-shower, sabay-sabing. Siya ata yung stepson ni Sherry na nabanggit niya kanina. Ha?
May anak ka na? Yeah, pinost ko to sa group chat natin last time Saad ni Sherry. Sorry, hindi na ako nakakapagbasa ng chat. Bakit naman? Tanong ni Sherry. Anong bakit? Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako nakapagbasa? Dahil sa sobrang dami ng message. Sobrang busy mo siguro. Yeah, by the way, how old is your son? Tanong ng magandang dilag. 26 years old. Ha? 26? Kasing tanda niya lang ang kapatid kong lalaki. Kulat na saad ng magandang dalaga. Ganun na nga. Nakangiti lang si Sherry. Well, ang asawa mo ay nasa 50s na rin. Anong ginagawa ng anak mo? Learning how to run his father's company? Tanong ng magandang dilag. Well, mamaya na lang natin pag-usapan pagdating nila. Ang init ngayon, baka gusto mong mag-shower. You can use my clothes. Napangiti naman ang dalaga at agad nang nagpunta sa banyo. Marriage at instant na anak? If it were those days, I can't imagine na magiging ganito kami. Marahan niyang tinanggal ang kanyang pang-itaas. Nang biglang may pumasok na lalaki at nagpanik rin itong lumabas. In fairness, ang cute ng anak ni Sherry. Pagtripan ko kaya. Sa kabilang banda, si Lance ay kabado pa rin habang nakaupo. Totoo ba yung nakita ko? Marami ako nakikita na picture at videos pero iba yung kanina. Sobrang perfect. Nang biglang may kumatok sa kanyang kwarto. Hi, andito ka lang pala. Pwede ba akong pumasok? Saad ng magandang dilag. Nagulat naman si Lance. Yes, pwede po. Nauutal niyang sagot. Yung nangyari kanina. Sorry po, hindi ko alam na may tao pala. Pagputol ni Lance. No, it's okay. Medyo nagulat lang ako. Nasungitan ba kita? Tanong ng magandang dilag. Hindi po, okay lang po. Nauutal pa rin ang sagot ni Lance. Yung nakita mo kanina, nagustuhan mo ba? Sabay lakbay ng kamay nito sa kanyang hubog. Pag tinuloy ko to, makikita mo ulit. Wika ng dalaga. Tignan mo ko. At dahang-dahan na lumapit ang magandang dilag kay Lance. Hindi naman mapakali ang binata sa mga nangyayari. Nang biglang may pumasok. Dapat sinabi mo sa akin na nakarating ka na pala rito. Saad ang isang kaibigan ni Mama. At anong ginagawa mo dyan sa batang yan? I heard you're Sherry's son, right? Sorry kung na-surprise ka namin Saad pa ng isang kaibigan ni Mama. Oh, dito na pala kayo. Nga pala girls, ito ang anak ko, si Lance. Lance, si Denise, Sandra, at Frankie. Mga kaibigan ko. The moment na nakita ni Lance sa mga kaibigan ng mama niya, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwala. Parang mga artista sa ganda. At hindi lang yun. Perfect lahat ng hubog nila. Hello po sa inyo. Saad ni Lance. Sa terrace tayo, di ba? Saad ni Frankie. Medyo masungit ito at seryoso. Hoy, nag-hello si Lance, Wika ni Sandra kay Denise. Oo, narinig ko. Saad naman ni Denise. Then, see you later, Lance. Nakangiting saad ni Sandra. Habang si Denise naman ay naiwan. Lance, tama? Yes po. Sagot ng binata. Kanina ito lang ang nakita mo.
Sabay lakbay ng kamay niya sa hinaharap. Sa susunod, ito naman. Sabay turo sa ibaba at nasilayan nila ang tattoo ni Denise na letter S. Ano, gusto mo ba? Tanong ng dalaga. Yes. Malakas na sagot ng binata. Bigla namang napatawa ng malakas si Denise na ipinagtataka ni Lance. Bakit? Siyempre nagjo-joke lang ako. Kahit na maliit lang ang age gap natin, akala mo talaga na gagawin ko yun? Lalo na kaibigan ako ng mama mo. Napaka-inosente mo. Anyway, salamat sa iyo at hindi ako na-bored. Bye! Napaupo na lamang si Lance sa kahihiyan. Pero narealize niya na sobrang attracted niya kay Denise. Nang mawala si Mama, I took all my father's love inborn with so-called golden spoon in my mouth. Natural lang na marami akong benefits, kaya lahat ng nasa paligid ko ay interesado lang sa yaman namin. Kaya siguro natakot na ako sa mga tao at kinulong ko na lang ang aking sarili sa kwarto. Hindi naman sa ayaw ko sa mga tao. Hindi lang ako komportable na harapin sila. Tapos eto, dumating pa ang bago kong mama at ang kanyang mga kaibigan. Nakakaramdam na naman ako ng init. Tinignan ko na muna sila. Nag-uusap sila sa terrace. Saka ko nilak ang pinto ng aking kwarto at binuksan ko ang computer. Muli kong pinanood ang video ni Alexa. At ilang sandali pa ay naabot ko na ang rurok. Pero bago ko i-close ang video, may nireveal si Alexa. Ang bago niyang tattoo sa ibaba na nakalagay ay slave. Kahit na letter S lang ang nakita ko dahil natakpan ito, sigurado ko na pareho sila ng tattoo. Na-realize ko na halos same sila ng mukha at boses ni Denise. Buhok lang ang pinagkaiba. Blonde hair si Denise at si Alexa naman ay black. Hindi ako makapaniwala sa aking natuklasan. Totoo bang si Denise at Alexa ay iisa? Kailangan ko tong i-confirm. Pero paano? At dahil walang maisip na paraan si Lance, ay natulog na lang ito. Sa terrace, habang nag-uusap ang magkakaibigan. Ito na po ang coffee niyo, madam. Saan ang kasambahay? Naalala ko kanina, di ba ginising mo ang anak mo habang naglilinis ng kwarto niya? Tanong ni Denise. Yes. Maikling sagot ni Sherry. Talaga? Ikaw ang naglilinis kahit na may kasambahay kayo? Tanong naman ni Sandra. Paano ko ba sasabihin to? Naisip ko yung paglilinis hanggang sa ma-accept ako ni Lance. Sa ngayon kasi, naiilang pa rin siya sa sitwasyon namin. Pero pamilya na kami. Bigla namang kumislap ang mga mata ni Sandra. The best ka talaga, Sherry. Pwede rin ba ako makipag-bonding sa anak mo? Nagulat ang tatlo sa sinabi nito. Hindi ba masyadong maaga? Okay lang naman, Sandra, na mag-isip ka about sa family mo. Pero few years ago, di ba, ikaw ang pinakamalakas magpaligaya sa ating apat? Tama, di ba? Wika ni Denise. Denise, parang sobra naman ata yan. Saad ni Sandra. Sobra? May mali ba sa sinabi ko? Kung hindi dahil sa'yo, Sandra, hindi na natapos pa ni Denise ang pagsasalita. Dahil pinalakbay ni Frankie ang paa niya sa ibaba ni Denise. Sensitibo ka pa rin dito, no? Tumigil ka na, Denise. Diba ikaw din naman ang mas nag-enjoy sa lahat? Diba, Denise? Saad ni Frankie. Habang patuloy pa rin ang paglakbay ng paa niya. Oo na, inaamin ko na. Sorry, nagsiselos lang ako sa inyo.
dahil nakahanap na kayo ng okay na asawa. Kayo ni Sherry at Sandra at si Frankie. Alam kong you're doing okay too, compare sa akin. Diba okay ka naman, Denise? Sobrang famous mo nga sa Instagram eh. Nadinig ko nga na may nag-sponsor na sa'yo. Napainom na lang ng kape si Denise. Siguro hindi ka na nadidiligan. Sambit ni Sherry. Nabuga naman ni Denise ang iniinom na kape. Alam ko sobrang stress mo nitong mga nakaraang araw. Dahil sa sobrang busy mo. Saad ni Sherry. Tama ka. Masama loob ko dahil sa pangangailangan ko. Eh di ba popular ka naman sa gym mo? Tanong ni Sandra sa kanya. Anong point kung lahat naman na nandun ay mga weirdo at walang dating? Hindi nila kayang punan ang pangangailangan ko. I'm still a normal person. By the way, Sherry, I'm sorry. Kanina kasi napagtripan ko si Lance para lang mabawasan ang stress ko. Wika ni Denise. Ha? Kay Lance? Anong ginawa mo? Sobrang sensitive niya. Alam mo ba kung gaano ko kaingat? Nag-aalala na saad ni Sherry. Sorry talaga. Kailangan mong humingi ng paumanhin sa kanya. Wika ni Sherry. Okay, fine. Lance? Tawag ni Denise sa binata. Agad namang binuksan ni Lance ang pinto. Yes po? Pwede ba kitang makausap? Bakit po? Ano po yun? Nauutal na saad ng binata. Nandito ako para humingi ng sorry kung napagtripan kita kanina. Diba gusto mong makita to? Sabay alis ng pang-ibaba niya. Ayan, tignan mo hanggang sa magsawa ka. Basta wag lang sumama ang loob mo dahil sa pangtitrip ko sa'yo kanina. Medyo nahihiyang saad ni Denise. Agad namang napansin ni Lance ang tattoo ni Denise at ang nakalagay ay save me. Iba sa tattoo ni Alexa. Kaya baka sa mukha ni Lance ang pagkadismaya. Napansin naman ito ni Denise. Hindi niya expected na ganito ang magiging reaksyon ng binata. Dahil ang nasa isipan niya ay excited ito at matataranta. Bakit ganyan ang reaksyon niya? Nakatingin naman siya sa ibaba pero parang wala lang sa kanya. For someone na naaawa ako. Nakakahiya. Saad ni Denise sa sarili. Natulala si Lance. Hindi siya si Alexa. Hanggang sa narealize niya ang magandang dilag sa harapan niya. First time niyang makakita ng ganito. Kaya agad na nakaramdam ng init ang binata. Yan, ganyan nga. Marami kayang gustong makakita ng hubog ko. This is kind of fun. Push ko pa kaya? Saad ni Denise sa sarili. Hey, tinatanggap mo na ba ang sorry ko? Hindi pa nakakasagot ang binata nang bigla siyang nilapitan ni Denise. Alam kong naiintindihan mo ang sitwasyon. Huwag mong sasabihin to sa mama mo Paliwanag? At doon na sinunggaban ni Denise ang ibaba ni Lance. Hanggang sa ilang sandali pa ay naabot agad ni Lance ang lurok. Kamusta ang teknik ko? Tanong ni Denise. Magaling. Sagot naman ni Lance. Syempre it's 100 out of 100. So okay na tayo? Balik na ako. Oh wait, possible ba na magkita ulit tayo? Depende. Sagot ni Denise at bumalik na ito sa mga kaibigan. Ang bilis ng pangyayari. Wala silang kamalay-malay kung anong nangyari sa amin ni Denise. Malamang nandito na naman ako sa stock room at hindi makakalimutan ang araw na ito. Lance, natutulog ka na ba? Uuwi na kasi ang mga kaibigan ko.
na hindi ka man lang lumabas. Malungkot na saad ni Sherry. Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. Oo nga pala. Humingi ba ng sorry sa'yo si Denise? Ito, may pinabibigay sa'yo bago siya umuwi kanina. Agad na bumangon sa pagkakahiga si Lance at hinablot ang hawak ni Sherry. Bakit niya binigay ito sa akin? Business card? Takang saad ni Lance. May request sana ako sa'yo, Lance. Matagal na nung lumabas ka ng bahay. Yung business card na yan ay ang gym ng isang pagmamay-ari ng kaibigan ko. Naisip ko lang na maigi sana kung pumunta ka dyan at mag-exercise para naman gumaan ang pakiramdam mo. Hindi pala dahil sa akin. Binigay niya to dahil sa mama ko. Baka nga labag pa sa kalooban niya. Saad ni Lance sa sarili. Naiintindihan ko. I'll take care of it. Please leave. Okay, malapit lang yan dito. Puntahan mo ha. Promise? Nakangiting saad ni Sherry bago to lumabas ng kwarto. Siyempre gusto kong pumunta doon. Gusto ko siyang makita. Pero it's been years nang huli akong lumabas. Kaya ko ba? May takot na tanong niya sa sarili. Hi Lance, ilang years ka nung huling lumabas sa inyo? Gusto mo talaga akong makita, no? Namiss mo ba ako? Saad ni Denise. At dahil nag-effort ka, may gift ako sa'yo. Agad na uminit ang mga tagpo. Hanggang sa magising na lang ang binata. Ay, panaginip na naman. At dahil nakaramdam ng init si Lance, ay agad itong humarap sa computer at pinanood si Alexa. Hanggang sa maabot na niya ang rurok. Bigla namang inantok si Lance. Pero bago niya i-close ang video, ay may nalaman uli siya. Alexa, ang galing ng teknik mo. Saan mo natutunan yan? Saad ng lalaki sa video. Natural lang yan. It's 100 out of 100. Nagulat si Lance sa narinig dahil pareho sila ng sinabi ni Alexa at ni Denise. Kaya ilang beses niya itong nireplay. Hanggang sa isang linggo na ang lumipas. Si Denise ay busy sa pag-exercise sa kanyang gym. Ma'am, may naghahanap sa'yo. Saad ng isang babae. At agad namang nagpakita si Lance. Oh, ikaw pala yan. Oo nga pala, binigay ko sa kanyang business card ko. Hindi ko akalain na pupunta ka. Don't get me wrong, Lance. Yung business card na yon ay para kay Sherry at hindi sa'yo. Saad ni Denise. Video. Nakita ko ang video. Saad ni Lance. Video? Oh, yung Instagram video ko? Hindi yon. Si Alexa. Laking gulat ni Denise nang marinig niya ito. 1 week ago. Kahit ilang ulit kong panoorin. Yung boses niya, yung accent niya, at yung sinabi niya. Hindi ako nagkakamali. Si Alexa at Denise ay iisa. Saad nila habang nakatingin sa monitor niya. Pero bakit niya ginawa tong video na to? Kailangan kong malaman. For your information, itong video ni Alexa ay hindi mo basta-basta makukuha sa konting search lang. Rare ito. At nabibili lang ito sa mataas na halaga sa isang membership site na ang pangalan ay S-Club. Konti lang nakakaalam ng site na to. Dahil sa pag-create pa lang ng account ay gagasta ka na ng almost 300,000. Pagkatapos noon, hihingan ka nila ng personal information such as identification,
job, at phone number. Kaya yung iba ini-ignore na lang. Pero sa mga tumuloy, kahit na medyo fishy ang site, ay makaka-receive ng isang sample video ng 3 aktres na nasa peak ng kanilang career. Ayon sa admin ng site, merong isang lalaki na nagkalat ng isang video ng actress. Then after niya ilabas sa araw na mismo na yon, ay hindi na nakita ang lalaking yun. Member-based site ito na maganda ang pagmamanage, kaya konti lang ang nakakaalam. At isa ko sa VIP rito. Kaya to may contact us. Tatry ko i-message. May I help you? I really like Alexa video. May I have some information about this woman? Reply ko. I can't give you information about the woman in the video. Sagot niya sa akin. Sabi na nga ba? Expected ko na to. Hindi sila basta-basta magbibigay ng personal information. But, reply ng admin, if you like Alexa, there are some additional products you can purchase. I'm sure you'll be satisfied. Wala naman ako mapapala kung mag-purchase uli ako. Business trick. Pero, bilhin ko kaya? Nung bata pa ako, binigyan ako ng papa ko ng company shares. At binibenta ko to at ginagastos as a pocket money. How much? Reply ko. 100,000 per person. 300,000 for a total of 3. Nagulat ako sa presyo. 300,000 para lang sa video? Pero na-curious ako sa 3 babae na yon. Hindi ko bibilihin yon kung nasa ulirat ako. Kaso hindi ko makalimutan ang ginawa sa akin ni Denise, na para bang sinapian ako. Kaya agad kong binayaran ng 300,000. Parang nagsisisi ako sa binili ko . Magpa-refund kaya ako? Ani ko sa aking sarili. Nang biglang may nag-email. Bahala na. Agad ko tong binuksan. Habang pinapanood ko to, ay unti-unti kong nakikilala ang mga kasama ni Alexa. Halos mabaliw ako. Hindi ako nagkakamali. Ang mga nasa palabas ay sina Denise, Sandra, Frankie, at ang huli ay ang aking mama na si Sherry. Ang lakas niyo magpanggap na matitino kayo. Kailangan kong makausap si Papa at makapag-divorce na siya sa babaeng yun. May rason ako kung bakit kailangan naming layuan ng babaeng yun. Pero ang instinct ko ay sobrang attracted ako. Pagkatapos kong panoorin ng lagpas 1 oras at ilang beses ko rin naabot ng rurok, nag-decide ako na hindi ko sabihin sa aking ama. Bakit? Simple lang. They were so beautiful. At some point, na-inlove ako sa kanila. Kinabukasan. Lance, gising ka na ba? Mukhang tulog pa siya. Sambit ni Sherry. Agad niyang nakita ang kalat ni Lance sa computer. Wow, mukhang naparami ka kagabi . Huwag mo masyadong dalasan . Baka bumagsak yung mga buto mo. Tahimik lang si Lance na nakahiga. At pagkalabas ni Sherry, sakay to bumangon. Kung alam mo lang ang dahilan, Mama. Sad nito sa kanyang sarili. Gabi na, pero hindi pa rin mawala sa isipan ni Lance kung bakit nila nagawa yung palabas na yon. For fun lang ba? Or may nag-blackmail sa kanila? Sad sa isip ni Lance habang umiinom ng tubig. Umiinom ka ba? Pwede makahingi din ng isang baso? Wika ni Sherry. Kaya napalingon si Lance. Nagulat ang binata sa suot ni Sherry.
Kitang-kita ang magandang hubog nito. Lumapit sa kanya si Sherry. Okay ka lang ba, Lance? Parang may lagnat ka. Mapula ang mukha mo. Agad namang umiwas si Lance dahil nakakaramdam siya ng init. Nakatayo pareho ang dalawa. Naiilang ka pa rin ba sa akin? Alam mo, tinatry ko na maging ina sa'yo, pero hindi siya madali. Parang hindi bagay sa akin. Kasi nga, dahil siguro sa edad natin. Pero magsasama tayo sa mahabang panahon. So, I hope we can get along well. Nakangiting saad ni Sherry. Napangiti na lamang si Lance. At pagkatapos noon, ay nag-usap sila ng matagal. Finally, first time kong makipag-usap ng matagal kay Mama. At yun din ang gabing nakita ko ang dating ginagawa nila ni Mama. Siguro may reason siya. At matagal na yun. Iba na ngayon. Kailangan ko nang i-erase sa utak ko at magpanggap na hindi ko yun nakita. Habang pabalik na ako sa kwarto ko, ay biglang nagbago na naman ang isipan ko. Dahil nakita ko sina Mama at Papa na nagpapaligaya. Ngayon ay aktwal ko nang nakita ang magandang hubog ni Mama. Kaya hindi ko maiwasan ng mag-init. Pero mali, part na siya ng family namin. Kaya pumunta ako ng kwarto ko at isinantabi ang aking nakita. Pero sadyang hindi mawala sa isipan ko. Kaya naisipan kong panoorin ng palabas at doon naglabas ng sama ng loob. Kinabukasan, pagkagising ko ay agad akong bumaba at nagulat na lang ako na may bisita pala si Mama. Si Tita Sandra at si Mama nasa sala at nagkukwentuhan. Basta ang hinaharap ang usapan ay walang tatalo kay Tita Sandra. Hi Lance, kamusta ang tulog mo? Bati niya sa akin. Okay naman po, good morning. Bati ko rin at agad na akong dumiretso ng kusina para kumuha ng tubig. Nasaan na nga tayo? Tanong ni Mama. Kay Denise. Di ba nga, sobrang bait tong babaeng yun? Kahit na minsan masungit. Di ba? Saad ni Tita Sandra. Kahit na anong i-request mo, gagawin niya. Naalala mo nung second year college tayo? Merong weirdo na estudyante na gustong ma-feel ang hinaharap niya. Nung una tinataboy niya to eh. Pero nung umiyak ang weirdo na yun, parang naawa siya at pinagbigyan niya. At nakita to ni Frankie. Ano? Tama bang naririnig ko? Ang di alam nila Mama at Tita Sandra ay naririnig ko lahat ng pinag-uusapan nila. Kaya may naisip akong plano. Balik sa kasalukuyan. Yung video na nakita ko, alam ko na ikaw yun. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ako yun, pinagbabantaan mo ba ako? Alam ko na hindi mo itatanggi, pero hindi ako magbabanta. Saad nilan sa kanyang isipan. Ang intensyon ko talaga, biglang lumuhod ang binata. Please, pagbigyan mo pa ako. Kahit isa na lang, ulitin natin yun. Nakikiusap ako. Papayag ka ba? Huwag ka ngang magpatawa dyan. Tama na yun at hindi na mauulit yung nangyari. Wika ni Denise. Ito na ang last resort ko para maawa sa akin si Denise. Kailangan ko tong gawin. Bigla na lang tumulo ang luha ko. Bakit ka umiiyak? Alalang tanong ni Denise. Kasi bigla mo na lang akong iniwan nung araw na yun.
Alam mo ba kung gaano kahirap mag-isa? Pinagtitripan mo lang ako. After all, wala namang may pakialam sa akin eh. Gusto ko nang mawala sa mundo. Wika ni Lance. Gosh, fine. Sige, papayag na ako. Yes, gumana ang plano ko. Ani ko sa aking isipan.